umabot na yung ating stock dito sa terrace guys. So, ayun, dati kasi hindi pa tayo nakakaabot dito yung stock natin. Medyo magulo pa kasi nga hindi na kaya doon sa loob yung ating stock. So yun po ang sana mapuno po natin yung ating terrace. So ayun guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel at talagang na-miss ko po kayong lahat. So ito, medyo natagalan po tayong bumalik at ito nga po tayo guys ay unti-unti po tayo nag-update dito sa ating tindahan ngayon. Kumusta na nga ba yung ating tindahan after 3 years na po tayong nagtitindahan? So sa mga subscribers ko, alam ko ay napapansin nyo, madalang na po akong nag-upload dito sa YouTube dahil super busy nga po tayo guys at napabayan na po nga natin yung ating channel. Siguro ay napapansin nyo puro mga short video na lang po yung aking ina-upload, pero ngayon guys ay konti-konting tayo mag-update. So sa mga subscribers ko dyan na nagko-comment, nababasa ko po lahat yung mga comment sa akin. Mega shoutout po sa inyong lahat. So super na-miss ko kayo, yung mga naging kasabayan ko noon ng nagbablog, si Napapang Pugi, sila yung nauna ko dyan na kasabayan kong tawag nito, sila Ate JB, shoutout po sa inyong lahat. Basta marami po silang lahat at yung iba ay malalaki na po yung kanilang bahay. So nakakamiss nga po yung magbablog-vlog po tayo dito dahil nagsimula po tayo noong pandemic. So eto nga guys ay ano na nga ba yung nagiging balita dito sa ating tindahan ngayon. Napakadami pong nagko-comment doon sa aking Facebook page. Napansin ko, dumami na po yung ating kakompetensya magmula po tayong nagbablog. Pinapakita po natin yung totoong nangyari sa tindahan, totoong kitaan, ay hindi po tayo naglihim, i-share po natin lahat. So doon sa mga OFW na na-inspire po sa akin, na nagtatanong kung bakit hindi na po ako nagbablog. So busy lang po talaga guys. Yung channel po natin nandito lang. Yung mga upload po natin mga vlog ay doon kung paano magsimula ng tindahan ay nandiyan lang po, hindi po siya nawawala. Pwede po niyo siyang balikan. So medyo na rin po akong magsalita kasi matagal na nga po tayong hindi nagba-vlog. So kumusta po lahat yung ating mga subscribers na OFW diyan? Marami po tayong na-inspire at marami na rin po silang marami pong nagtayo na rin ng sari-sari store kagaya sa atin. So eto, tulad nga po ng dati ay i-share ko po sa inyo yung ating iba pang mga tips bukod sa ating pag-update dito sa tindahan bago ko po ipapakita yung ating update nga sa tindahan natin. So balikan po natin yung mga resibo natin guys dahil sa URC ay napapansin po natin ang unti-unting pagtataas ng mga jack engine. So titignan po natin maigi, wag po tayo magpalinlang dun sa mga resibo kasi hindi pa po nakaltas diyan yung tax, kasi yung tax kasi na isasama. Akala niyo na mura niyo yung nakuha, pero kapag ay mahal pala dahil hindi pa na isama yung tax doon sa resibo guys. So mag-ingat po tayo doon, lalo na dun sa mga baguhan na nagsisimula ng tindahan. So ito nga pala ang nagiging diskarte ko guys kung bakit super busy tayo. Sobrang taas yung ating trabaho kasi guys ay mayroon po tayong iba pang trabaho. 12 hours po kasi yung oras ko. So hindi nakagaya dati na 8 hours lang, ay ngayon ay 12 hours na guys. Si Mrs. na po yung nagtitinda dito sa tindahan. At pag uwi ko ay medyo pagod na, kaya medyo napababayan na po yung ating channel. So minsan-minsan na lang po tayo nakakapag-reels. Kaya medyo pagod na rin po kasi pagdating ko ng bahay, mag-ayos ako ng mga delivery, ayusin ko yung ating mga tindahan. So si Mrs. ay mag-ayos na rin ng pagkain namin yung mga bata. So nawawalan na po tayo ng time sa vlogging. So dapat nga araw-araw po tayo mag-upload dahil marami po tayong na-i-share na dapat i-share natin. So ano nga ba dapat yung ating dapat iwasan? So ito ang tulad ko ng karanasan ko kasi 3 years na tayo guys. Marami na po tayong kakompetensya. May mga programa ng gobyerno, may mga programa ng mga porpis, may mga iba't ibang walking vendor, street vendor, yung house to house vendor, ay yung mga frozen food, nag-go online, ay napakadami na po nila guys. So malaki na rin po yung impact ng
ating tindahan kapag ganun. So ano nga ba yung dapat nating gawin? So wag po tayong magpaiwan. Sumabay po tayo sa trade, kung ano yung uso ay sumabay po tayo. Kung nag-online sila, pwede kayong mag-post din sa inyong Facebook kung ano yung mga produkto nyo. Kung may mga bago kayong produkto, ay gawin nyo po yan guys, mag-post kayo sa inyong Facebook. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, kakainin kayo ng mga online seller, sa mga frozen food na online seller, ay talagang hindi po kayo makakabenta kung hindi rin po kayo magpo-post dyan sa inyong mga Facebook guys. So dahil sa madami na rin po guys ng iba't ibang nagtitinda, mga kakanin, house to house na yan, minsan pinapautang pa para lang makabenta. So ang nangyayari ay mawawalan ka ng customers. Dapat yung mga bibili sa iyo ay sa kanila napupunta, kasi sila nga naman ay house to house pumupunta, dumadalaw, magbebenta. Siyempre mahiya rin naman yung may-ari ng bahay, bibili din siya. Imbes na pupunta dyan sa tindahan mo para magbili ng merienda, ay hindi na siya pupunta guys. So ayun ang mga nangyayari ngayon sa isang lugar. Minsan ay dati walang mga tindahan na malaki, hanggang sa dumami ng dumami yung mga nagbebenta, hanggang sa dumami ng demand, may nagtatayo dyan ng groceries, may nagtatayo dyan ng wholesaler, hanggang sa may magtatayo dyan ng 7-Eleven. So dapat handa po tayo dyan guys. So gaya yung sa ating tindahan ay napaka-bless ko, kasi kahit ganun man ay yung ating kuta ay hindi man mataas, hindi man bababa, ay okay lang din naman, kasi hindi rin naman tayo nangungupahan. Tulad ng ating sinasabi noon, ay nakakasurvive pa rin naman yung ating tindahan, at unti-unti siyang lumalago. Yung ating tawag na kinikita ng tindahan natin na 10% ay nire-reinvest po natin yan. Huwag po natin gagastusin. Tulad yung aking sinasabi doon sa ating mga unang vlog, ay nagsimula lang po tayo ng 30k guys, at super sugod naman ay malakas pa rin po yung ating tindahan. So kahit papano, dati umaabot po tayo ng 11 o'clock, pero ngayon guys ay 8 o'clock na lang, dahil nga ay nabawas-bawasan na po yung ating customers, kasi marami na po tayong kakompetensya. So wag po tayong manghinaan ng loob kung marami po tayong kakompetensya. Tuloy-tuloy lang po, at dapat tayo ay magiging mapagmatsyag. Kung pangarap mo talagang magkaroon ng tindahan, hindi naman araw-araw malaki ang benta, hindi naman araw-araw piyesta. So dapat tanggap po natin yun. So kagaya sa amin, may maanak pa ako, may maliit pa. So yung ating tubo ay minsan ay nakukuha ng anak ko, kaya medyo mag-ingat po tayo dyan, dahil nga malakas po makalugi ang mga anak na maliliit na bata. So lalo yung mga papasok sa school, kukuha na lang ng pera dyan sa Arinula, ay malaki po yung lugi natin dyan guys. So ayun, nakakamiss yung nakikita ko guys, yung mga comment yun ay nakakamiss, na yung mga talagang dating solid na subscribers ko, ay talagang sila po yung time talaga pupus sa akin na mag-vlog, kasi parang medyo medyo napagod na po talaga ako. At sabi ko, pagka may kakaroon ako ng time na mahaba-haba, ay magbablog ako ng marami. Lalo lang ngayon ay malapit na naman magbabayaran na sa BIR. Marami pong nag-iikot na dito sa amin. Dati ay okay lang po na magtayo ng tindahan na walang permit, pero ngayon guys ay dito sa amin na, kasi nga ay may nagre-reklamo na, marami na nagre-reklamo, ay kailangan talagang kumuha na ng permit, kahit barangay clearance lang yan, kayo mayor's permit, basta mayroon kang permit na ipapakita. Kagaya sa amin ay kumpleto. So mag-ingat-ingat po tayo dyan, kasi malaki po ang penalty. So shout out sa lahat ng ating mga subscribers ngayon. Kahit napakahirap dito sa YouTube guys na magpataas ngayon ng views, ay alam ko ay marami na rin na burn out, no, tinatamad na mag-vlog. Pero sisikapin po natin guys yung unti-unting pagbabago ng ating channel ngayon. So marami na rin po nagbago dito sa tindahan natin. Tulad ng aking sinabi, si Mrs. nga po yung nandito ay medyo
na ano na yung pag-aayos kasi yung oras niya sa mga anak ko ihatid pa sa school, so medyo hindi niya po maaayos, kaya pagdating ko ng gabi saka na lang po ako mag-aayos. So thank you very much sa mga sulit na subscribers ko na laging nandiyan nanonood. Kahit hindi po ako nakapag-comment sa inyo guys, ay talagang sinisikap ko rin naman manood dun sa mga vlog na lumalabas dun sa wall ko, at sana ay makakabalik po tayo araw-araw sa ating pagbablog. So eto, tingnan natin yung kunting tindahan natin, ganun pa rin. At umabot na po tayo sa terrace guys. Yung ating stock sa terrace ay punong-puno na. Papasilip ko sa inyo mamaya. So hanggang dito na guys yung ating laman ng tindahan. Tapos palabas na po tayo dun sa terrace ay wala na po tayong paglagyan dito. So dyan na po tayo maglalagay sa terrace dahil dun sa bodega ay may mga karton po tayo dun. So tulad ng aking sinabi ay unti-unti lang po tayong umaangat. Ganun po talaga ang negosyo. Wala pong negosyong bigla ang angat. So ganun po ang proseso ng negosyo. Padahan-dahan lang po yung ganun. So dahan-dahan lang din po yung ating pag-angat. So sana ay wag po kayong sumukong kung na kayo ay nakakaranas ng maliit na benta. Ganyan po talaga ang negosyo. So ayun lang po guys yung ating unting update dito sa tindahan natin. Sana ay maging tuloy-tuloy po tayo magbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mga team kasari dyan. May shoutout po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod vlog natin ulit guys. Bye! Hinda!